Good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat. So eto yung update, yung inverter na si Pau Pau na 4.2 kilowatts. Eto, lalagyan na natin siya ng capacitor para magamit na, makita na natin yung status niya and makita natin kung malinis ba yung kanyang frequency output. So, katulad ba siya nung ginamit ko noon na si Pau Pau na 1.6? So, malalaman natin yan kapag mapanda na natin siya kung yun lang talagang capacitor ang naging problema niya at wala nang iba. So, according sa may-ari mga Lodi, sinabi niya sa akin ay ano pala to? Dahil nga yung kanyang 3 kilowatts na Pau Pau na 24 volts, di ba nasira yung kanyang MPPT charge controller? Ito. Yung kanyang DC-DC boost converter na from solar. So, yun yung nagka-problema. Dahil nga sa may nag-leak ng kuryente noon, kumabila or kumapit ba yung kanyang kuryente. So, takot na rin siyang i-risk ulit na yun yung gamitin niya. So, ang ginawa niya ay naglagay siya na external na MPPT. Yung nireview ko noon dito, yung ginamit ko rin na Samdon na MPPT. So, yun yung ginamit niya pala. So sabi niya sa akin ay parang nag-leak daw yata. Yun daw yata yung dahilan. So tumaas daw. Tama yung sinabi ng mga iba dito ay na nag-comment. Malamang ay may mataas na kuryente, sabi nila. Ang gagaling na mga ano natin mga kaibigan nating mga solarista. So nakailang episode tayo dito. Yung una, pangalawa. So eto yung pangatlo. Sabi niya ay tumaas daw yung kuryente, pero napapaisip ako, meron namang BMS yung battery niya to protect yung kanyang battery. Pero kung sakaling puno na yung battery, malamang magka-cut off yung kanyang charging. So wala na siyang pakialam kung tumaas man yung kanyang incoming current or voltage, hindi na magkakarga sa battery. So ang sumalo nung high voltage, malamang tumaas na hanggang 48 siguro. Kasi nga yung MPPT charge controller na yun ay pwedeng 12, 24, and 48. So malamang tumaas. So yun siguro yung naging dahilan para nasunog yung kanyang mga capacitor. So eto, papalitan natin para makita natin kung ano yung iba pang nasira dito. So ayan kahit pa paano parang nare-redeem ulit ni Pau Pau yung kanyang credibility. Wow! So, meron lang akong isang napansin na naman dito mga Lodi. Maliban sa kanyang walang EMI filter dito, wala ni isa. Sa kanyang AC input sana meron dito. Tapos yung kanyang AC output meron sana. Dalawa pa yung kanyang output dito. So, para sa essential and non-essential load. Ang ganda, diba? Kahit paano. And meron pa siyang grid tie. At meron siyang setting na kumbaga zero feed in sa grid. So, pero pwede siyang as a tawag dito yung limits. So, yun yung kanyang limiter. Sa tingin ko yan. Ang problema lang, wala siyang EMI filter na siyang nagpipilter sana ng mga noise, static, mga ghost stats kung sakaling gagamitin natin siya as a power supply. So, mamaya malalaman natin. So, yun lang naman, EMI filter dito. And dito, yung kanyang EMI filter sana dito sa kanyang Solar In. Sa mga branded kasi, mga malalakas na mga inverter meron. Kahit yung mga maliliit, 3.6 ni 3 kilowatts ni Victor MN, nakita ko meron siya. Then dito, may napansin ako dito mga Lodi, oh. Kita niyo yan? So yan mga Lodi, nagpalit lang tayo ng camera kasi hindi niya makita yung mga malilit na detail. Medyo maingay ito at malikot. So yan mga Lodi, napapansin yung maliit na IC na yan. Iyon, oh. Dito kasi sa sa kanyang solar input, mostly ay meron siyang current meter or reader or sensor. So dito sa kanyang output, di ko alam kung nasaan yung kanyang current sensor dito para ma-read niya kung ilan yung kanyang load. Tapos dito sa kanyang solar input, meron din dito na parang ganito kalaki, oh. Sa iba ganito kalalaki, tapos meron na siyang mga pyesa dito, mga IC. Pero dito kakaiba Ayan, comment na lang kayo sa comment section kung mali si Juan Dilasag or hindi. So dito, yung kanyang solar input, yung positive pumunta dito. Ayan, kompleto naman sa mga protection. So yan, dumaan dito tapos parang na-cut siya dyan. Meron siyang cut. Ayan o.
Tapos yung isa pumasok dito sa IC na yan, tapos lalabas dito. Ayan. So siguro ito yung kanyang current reader or sensor. So meron siyang output dito papunta dun sa kanyang module dito. Ayan. Ang problema ito ay mataas yung kanyang wattage. Mataas yung current na sinasalo niyan kung sakaling may solar. Ang lalaki nga ng wire, oh. Ayan. Hindi na kagaya sa ibang variant nila or series nila na yung kanyang solar input ay ganito, na trace siya. Tapos malayo yung travel niya. So yun yung sinasabi kong nagkakaproblema minsan. Nauubos yan kasi mainit. So dito, ang sa tingin ko yan yung kanyang yung kanyang current sensor. Ayan. Sa kabila, pares din sa kabila. Wala guys, walang pumunta sa kabila. Wala. So malamang dyan papasok. Ang issue ko kasi dito kung sakasakali, paano kung mataas yung current, mataas yung, syempre, biro mo, ang laki ng kanyang hinahandle. At lang, kumbaga, nakadepende lang sa liit ng paa ng IC na yan, SMD. Yan, nakadepende lang dyan kung ilan yung kaya niyang i-handle niyan. Okay kaya yan? Sa tingin niyo, okay kaya? Matanong ko lang. So, yun lang naman. And ngayon ay magtatanim na tayo ng capacitor. Yung kanyang capacitor na naging buntis, na nasira, ay papalitan na natin. Ang problema lang, eto na naman malaki pala yung nasabi kong bilhin niya. So itong capacitor na to ay 6,400 microfarad. So 5 siya. So equivalent of 32,000 microfarad. Ang nabili ay tinaas ko na talaga yung voltahe niya. 10,000 microfarad at 50 volts. Yun o. So pwede ko lang mailagay dito kasi nga malaki siya. Ang magiging status niya pag ipipilit natin, magkakaganyan-ganyan siya. So dahil since na 10,000 microfarad naman siya, ipipilit ko na lang siguro na 3. 4 lang sana ikakabit ko dito. Ang problema, malaki. So ang gagawin ko ay gamitan na lang natin ng pinagbabawal na technique or bend the law. Ibebed na lang natin yung law of tawag dito, law of basta, ganun na lang. Iyan mga lodi, nilagyan ko ng silicone glue para kapag nilagay natin yung capacitor at nauga-uga, hindi mababali yung kanyang paa. Iyan, so kahit itong isa, ididikit din natin sa board para hindi siya lolotoy-lotoy. Ayos, di ba? Pinagbabawal na technique, bend the law of electronics. Pasensya na mga lodi, babaliin ko muna yung batas natin. Yan na mga lodi, nailagay na natin yung kanyang capacitor. Hindi ko na pinakita kasi nga simpleng-simple lang naman yung paghinang dyan at paglagay. So ganyan, nakahiga at nakadikit ng silicone. Yung silicone po ay non-conductive. So yan, 3 yung nilagay ko, equivalent of 30,000 microfarad. Yung dati ay 6,400 microfarad na 5. So equivalent of 32,000 microfarad. So pares na pares pa rin sila. And yan, ayos na. So ngayon ay ilalagay na natin sa kanyang bahay at susubukan natin. Right. So yan mga lodi, dito na natin malalaman kung wala siyang ibang naging damage. Right? Sana ay yun lang ang naging problema niya, capacitor lang sana. Nalagyan na natin ng wire, eto yung kanyang wire, at ang gagamitin nating power supply ay yung ganitong power supply para safe yung inverter sakaling may problema pang iba. Protocol kasi yan, pag nagre-repair ka dapat merong ganito, hindi pwedeng battery ka agad, baka may problema yan, may shorted, talaga laga pa kanya. So ayan mga lodi, yung ating nilagay na capacitor sa loob na, and okay na siya. So subukan na natin agad. Ginagamit natin ay yung power station na si All Powers Volix P300. Yan yung naging natin, generator. So supply natin ay 26. Okay.
All goods, wala namang nag-drop. Check natin kung gaano kataas yung kanyang current. Ano lang natin sa sakto, siguro mga 1 ampere to 2 ampere siguro yan. Hindi kasi nakikita dito eh. Alright, so diretso na tayo. Sana walang ibang damage. Sweet na natin dito sa kanyang side. Nakaka-nervous. 26.1. The same. Yun oh. So unworking, medyo nag-drop lang yung supply niya kasi mababa yung current na ginamit ko para safe. Ano yung BP na yan? Meron pa kaya? May nagbiblink dito. Hindi ko kasi kabisado tong unit na to eh. May nagbiblink ko. So patayin muna natin. Okay, so subukan natin itaas yung kanyang current. Ito yung ginala ko eh. Baka nag-drop lang. Ulit. Kaka-nervyos mga lodi. So 26.1. Ilaw ba yan? Okay. Ayun! Yes! Yes mga lodi. And according sa may-ari, nagbabago-bago daw yung kulay ng kanyang status dito. Siguro pag charging, full charge, basta ano yan, kung may fault, magbabago din daw. Ayos na. Yung kanyang blower, okay naman. So, ano, gagawin natin? I-check natin yung kanyang kuryente. And i-check natin yung kanyang frequency. Iyon. Siguro maganda rin yung ganito ni PowerMR na 48 volts. Hindi naman lahat eh may problema. Yun lang kasi kulang-kulang. Kulang-kulang. Ito yung kanyang grid in. And ito yung kanyang backup. Ito naman yung non-essential. Tama? Essential load and non-essential. Talaga may ganun ka pa, PowerMR. Check natin. 230 volt AC. Wow. Sa kanyang backup, essential. Parehas lang naman yan kasi nakarelay lang naman yan. So, check natin sa kanyang chassis. Yan. So, mababa lang naman. 125 millivolt. Mahina lang. Hindi siya kagaya ni PowerMR no na 1.6 na mataas. Mataas yung kanyang body grounding. Yung frequency pala. Muntik ko na malimutan eh. Check natin. Sana ay okay naman yung kanyang frequency mga lodi. Yan i-compare natin kay Day yung ginagamit ko dito. So frequency tayo sa kanyang output. So yan mga lodi yung kanyang frequency. May konting mga spike na konti. At syempre nagpalit na naman tayo ng camera kasi nga hindi niya makita yung talagang detail. Boses natin malakas dito eh. So yan guys yung kanyang frequency output. Ayos naman. Ayos naman. Kasi kanina tinest ko to ng walang chassis. Ito wala yung kanyang mga enclosure. So malamang ay na-isolate niya yung static. Kanina malakas yung static niya eh. Malakas yung static kanina ni PowerMR pag walang enclosure. Syempre na-isolate niya na pagdugtong niya yung mga grounding, proper grounding. So luminis, akala ko ganun na talaga siya kanina. May konting mga spike siya kanina kasi nung tinest ko. Hindi ko na na-video. Pero okay pala siya mga lodi oh. Diba? Malinis. Subukan nating itaas yung kanyang para makita natin lahat. Yung kanyang time. Makikita nyo na pang malakihan. Yan Okay, normal lang yan. Normal lang yan mga lodi. Diba? Check natin kay Day kasi sinabi ko kanina, i-compare natin kay Day. Para fair. Hindi lang si Day masyadong naitataas. So ayan kay Day.
Ayan o. Normal na yan na medyo nagkaroon ng tawag dyan. Hindi siya yung kanyang waveform. Kasi nga marami na nakasaksak. Marami nakasaksak na device kaya ganyan. Na-influence niya. Ganyan din yung grid, mas malala pa nga eh. So maganda rin pala yung waveform ni 4.2 kilowatts. Maganda rin pala. Pasensya na yung camera natin ha. Yun o, maganda. May konti lang na ano, may konting mga, yun o, may mga konting, alam nyo na. Pero mas malinis pa rin talaga kay Day. So, hindi siya kagaya ni POW-MR na 1.6 na ginagamit ko noon na talagang napaka-dumi nung kanyang output. Grabe yung moisture na nakikreate niya. So, hindi pa natin alam yan kung sakaling meron siyang solar panel input. Ayoko kasing ilagay ito at on charging. Umabot kasi siya sa 40% kanina umaga. Pero ngayon, malamang 80% na to eh. Charging niya is 80% na. Pero okay na to siguro. Ayan, pag-checkan na natin kasi nga POW-MR naman siya talaga. So hindi pa natin alam talaga kung sakaling masaksakan siya ng panel, kung madidistort niya yun. Ano sa tingin niyo mga Lodi? Minsan pasyalin natin sa may-ari kung anong status niya, kung may panel na kasaksak. Sisingit ko na lang sa isang mga vlog ko someday. Right?